pinagtabuyan, minaliit, at itinuring na basura sa sariling tahanan. Wala kang puwang sa marangal naming pamilya. Ang huling tinig na baon ko sa gitna ng unos. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng malamig na ilaw ng San Lazaro, ang dating basahan ay muling magbabalik. Hindi para magmakaawa, kundi para itayo ang dangal na tinapak-tapakan nyo. Sino ang luluhod sa huli? Handa ka na bang harapin ang katotohanang ibinaon mo? Sa limot? Ilabas nyo na ang mag-inang yan. Puno na ang wards. At hindi tayo charity hospital para sa mga batang walang record dito. Marami tayong sundalong kailangang unahin. Ang tinig na yon, ang malamig, baritono, at autoriteryong boses na dati ay bumubulong sa aking tainga ng mga pangako ng walang hanggang pag-ibig sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ngayon, ang boses na yon ay tila isang matalim na icicle na direktang bumaon sa aking dibdib. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ang nagmamay-ari ng tinig na yon. Kahit sa gitna ng ingay ng malakas na ulan at ang nagkakagulong mga tao sa emergency room ng San Lazaro, kilala ko ang bawat tono ng kanyang pananalita. Si Leandro, ang aking asawa, ang ama ng batang halos wala ng buhay. Sa aking mga bisig, napatigil ako sa gitna ng pasilyo, ang aking mga paang nakayapak ay nanginginig sa lamig ng basang semento. Mahigpit ang hawak ko kay Leo, ang aking 3 taong gulang na anak, na ang balat ay kasing puti na ng papel at ang bawat hininga ay isang mabigat na pakikipaglaban. Sa aking kanang kamay, bitbit ko ang isang kupas na plastic bag na naglalaman ng lahat ng aming pag-aari. 2 pirasong lampin, isang boteng may tira-tirang gatas, at ang munting perang inipon ko mula sa paglalabada ng halos 1 buwan. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Upang isuko ang aking huling piraso ng dangal sa paanan ng lalaking nanakit sa akin. Dahil alam kong siya lang ang tanging doktor na may sapat na galing para iligtas ang puso ng aming anak. Ngunit bago ko pa man maipakita ang aking mukha, ang kanyang mga salita na ang nagtaboy sa amin pabalik sa madilim at maulang gabi. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa aking sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay malambot at inaalagaan niya. Ngayon ay magaspang, puno ng kalyo, at nangingitim ang mga kuko dahil sa pagkayod sa hirap. Tumingala ako ng bahagya at nakita ko siya sa kabilang panig ng salamin na pinto. Nakasuot siya ng malinis at maputing coat, matikas ang tayo, at may aura ng kapangyarihan. Wala siyang kaalam-alam na ang basurang itinataboy niya ay ang babaeng binuo, ang kanyang mundo. 3 taon na ang nakalilipas. Isang malakas na kulog ang gumitla sa buong gusali. Ngunit mas malakas ang tunog ng pagkabasag ng isang bagay sa loob ng aking lalamunan. Hindi ako makahinga. Ang amoy ng antiseptic at ang malansang amoy ng ulan sa aking damit ay tila sumasakal sa akin. Napatingin ako sa mukha ni Leo. Ang kanyang maliliit na labi ay nagsisimulang magkulay ube. Ang bawat tibok ng kanyang mahinang puso ay tila isang paalam na hindi ko kayang tanggapin. Naramdaman ko ang init ng mga luha na humahalo sa malamig na tubig ng ulan sa aking pisngi. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako kumain para lang may pambili ng gamot niya, ang bawat pangungutya na tinanggap ko bilang isang disgrasyadang ina sa probinsya. Lahat ba yun ay hahantong lang dito? Sa harap ng pintong sarado ng taong dapat sana ay aming kanlungan? Huminga ako ng malalim. Isang hiningang puno ng pait at determinasyon. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Tila anumang oras ay bibigay na ang aking katawan sa bigat ng lahat ng pasanin. Ngunit hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi sa harap niya. Hindi sa ganitong paraan. Tumingin ako muli sa pinto kung saan nakatayo si Leandro, na abala sa pakikipag-usap sa isang nurse na tila isang reyna kung makatingin sa akin. Ang aking puso ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng malakas na hangin, walang direksyon, sugatan,
at unti-unting nadudurog sa ilalim ng mga paang walang pakiramdam. Sa dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa dami ng kidlat na hinarap ko para lang manatiling ligtas ang kanyang pangalan at dangal. Bakit sa huli? Ako pa rin ang tanging naiwan sa gitna ng ulan, yakap-yakap ang bunga ng aming pag-ibig na unti-unting binabawi ng tadhana. Ito na ba ang katapusan ng aming kwento? O ito pa lamang ang simula ng aking muling pagsilang mula sa mga abo ng kanyang pagtataksil? Ang dumi ay hindi kailanman magiging bahagi ng ginto, Isabel. Huwag mong dungisan ang uniforme ng anak ko ng iyong pagiging dukha. Tila muling nag-echo sa aking pandinig ang boses ni Doña Rosario, ang aking biyenan. Habang nakatayo ako sa gitna ng siksikang ospital, ang mga salitang iyon na binitawan niya 3 taon na ang nakalilipas ay tila mga latay ng latigo na hindi kailanman naghihilom sa aking likuran. Habang tinitingnan ko ang aking asawa na si Leandro mula sa malayo, hindi ko mapigilang balikan ang gabing naging mitya ng aking kalbaryo. Sariwa pa sa aking gunita ang marangyang sala ng mga alcaraz, ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga kristal na chandelier ay tila sumasakal sa akin noon. Nakaupo si Doña Rosario sa kanyang tila tronong silya, habang ako ay nakatayo sa kanyang harap, nanginginig at may hawak na positibong pregnancy test. Akala ko, ang balitang iyon ang magiging tulay para tanggapin niya ako. Akala ko ang apo niya ang magpapalambot sa kanyang pusong bato. Ngunit nagkamali ako. Isang malamig na tawa ang sumalubong sa akin bago niya inihagis sa aking paanan ang isang piraso ng tsekeng may malaking halaga. Ang tunog ng papel na tumama sa sahig ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Sinabi niya sa akin na ang aking pagbubuntis ay isang bitag lamang para sirain ang karera ni Leandro sa hukbo, na ang isang hamak na diudyong kongdong na gaya ko ay walang puwang sa pamilya ng mga general. Binantaan niya ako. Kung hindi ako aalis, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para ma-court-martial si Leandro sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Pinili ko ang katahimikan. Pinili kong lumayo ng walang paalam dahil mahal ko ang pangarap ni Leandro. Iniwan ko ang aking buhay sa Manila at nagtago sa madilim na sulok ng Tondo, sa piling ng aking tiyamila na isang tindera ng kwek-kwek at kung ano-ano pa sa kalsada. Naalala ko pa ang mga gabing walang kuryente sa barong-barong ni Tia Mila. Ang init ng bubong na yari sa pinagtagpi-tagping yero ay tila nagigisa sa aming katawan. Doon, sa gitna ng amoy ng malansang isda at usok ng uling, ko isinilang si Leo. Ang bawat sentimong kinikita ko sa paglalabada hanggang sa mamuti ang aking mga daliri ay napupunta lamang sa pambili ng mga bitamina at gatas para sa aking anak. May mga araw na tanging sabaw ng kanin na may kaunting asin lamang ang laman ng aking tiyan. Masiguro ko lang na may laman ang bote ni Leo. Minsan, habang pinapanood ko ang aking anak na hirap huminga sa gabi, tinitingnan ko ang aking mga palad. Ang mga daliring dati ay bihasa sa paghawak ng hiringgilya at stethoscope. Ngayon ay puno na ng sugat mula sa matatapang na sabon at pagkuskus ng mga maong ng ibang tao. Ang sakripisyong ito, ang pagpapakababang ito, ay tinanggap ko ng maluwag sa loob ko dahil akala ko ay ligtas ang taong mahal ko. Ngunit ngayong gabi, habang nakikita ko si Leandro na nakatayo sa kanyang pedestal ng kapangyarihan, habang tinataboy niya kami nang hindi man lang kinikilala ang mukha ng babaeng minahal niya, isang bagong uri ng sakit ang gumigising sa akin. Ang pagtitiis ay may hangganan din pala. Ang pag-ibig na walang katumbas kundi paglimot ay unti-unting nagiging isang malamig na abo. Napatingin ako sa tsekeng hawak ng nurse na inuutos ni Leandro na ibigay sa akin para umalis na kami. 1,000 piso. Ang halaga ng buhay ng aking anak, sa paningin niya, ay 1,000 pisong limos lamang. Kung alam mo lang, Leandro, kung alam mo lang na ang batang itinataboy mo
ay ang kaisa-isang buhay na nag-uugnay sa ating dalawa. Kung alam mo lang ang bawat patak ng pawis at dugo na ibinuhos ko para lang manatiling buhay ang munting pusong iyon na ngayon ay sumusuko na. Hanggang kailan ko kayang dalhin ang lihim na ito? Hanggang kailan ko kayang panindigan ang pangakong protektahan ka? Kung ang sarili nating anak ang nagbabayad ng presyo ng iyong kaligtasan? Naging isang mahaba at matinis na huni ang tunog ng monitor na nakakabit sa dibdib ni Leo. Ang tunog na yon ang pumutol sa lahat ng ingay sa paligid ko. Ang sigawan ng mga nurse, ang kaluskos ng mga trolleys, at ang malakas na hampas ng ulan sa bintana. Lahat ay naglaho at ang natira lamang ay ang nakabibinging katotohanan na huminto na ang pagtibok ng puso ng aking anak. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Tila ba hinihigop ng sahig ang aking lakas. Gusto kong sumigaw. Gusto kong yugyugin ang langit para ibalik ang hininga ni Leo. Ngunit walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Nanatili akong nakatulala habang ang mga doktor at nurse ay nagkukumahog palibot sa kama ng aking anak. At sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita ko siya. Si Leandro. Nawala ang kanyang pagiging arogante. Napalitan ito ng purong profesionalismo at pagkaapurado. Mabilis niyang inutos ang mga kailangang gawin. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may katumpakan at bilis. Habang sinusubukang ibalik ang ritmo ng puso ng batang kanina lang, ay itinataboy niya. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking nagdulot sa akin ng pinakamalalim na sugat, ay siya ngayong tanging pag-asa ng aming anak. Napaluhod ako sa malamig na sahig ng emergency room. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang lumang rosaryong gawa sa kahoy, ang tanging pamana ng aking ina na hindi ko naibenta kahit sa mga panahong wala kaming makain. Mahigpit ko itong hinawakan hanggang sa bumao ng krus sa aking palad. Panginoon, ang bulong ko, ang aking mga luha ay pumapatak sa sementadong sahig. Kunin niyo na ang lahat sa akin, ang dangal ko, ang pangarap ko, pati na ang buhay ko. Huwag lang siya. Parang awa niyo na. Huwag ang anak ko. Sa bawat segundong lumilipas na hindi tumitibok ang puso ni Leo, pakiramdam ko ay pinapatay ako ng paulit-ulit. Nakita kong pinagpapawisan si Leandro. Binibigyan niya ng CPR ang maliit na katawan ni Leo. Ang bawat diin ng kanyang mga kamay sa dibdib ng bata ay tila dumidiin din sa aking puso. Ang ironya ng tadhana ay sadyang malupit. Ang mga kamay na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong yakapin ng kanyang anak ay siya ngayong pilit na bumubuhay dito. Biglang sumigaw ang head nurse. Ang boses nito ay puno ng pangamba. Doc, kailangan niya ng dugo at mabilis. Bumabagsak ang pressure niya. Type A negative siya, Doc. Ubus na ang stock natin sa blood bank dahil sa aksidente sa highway kanina. Napatigil si Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nakatingin sa monitor at sa pasyente. Alam ko ang tinging iyon. Alam ko kung ano ang tumatakbo sa isip niya. A B negative, ang dugo ng mga piling tao. Ang dugong nananalaytay din sa kanyang mga ugat. Bihira ang may ganitong uri ng dugo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa cubicle sa loob ng ilang segundo. Tiningnan ni Leandro ang batang nakahiga. Ang batang may ilong at hugis ng mukha na hindi maikakaila. At pagkatapos ay dahan-dahan, siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot, puno ng pagdududa at unti-unting pagkatanto. Ihanda niyo ang transfusion set. Ang madiin, ngunit nanginginig na utos ni Leandro. Hindi inaalis ang tingin sa akin. Ako ang magbibigay. Match kami. Muling tumunog ang monitor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang mahabang huni. Ito ay naging sunod-sunod at mahihinang pintig. Dug-dug, dug-dug. Bumalik na siya. Bumalik na si Leo. Nakahinga ako ng maluwag at napasubsob ang aking mukha sa aking mga palad.
humahagulgol sa pasasalamat. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang bagyo. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ang panibagong unos. Lumabas si Leandro mula sa curtain divider matapos masiguro na stable na si Leo. Tinanggal niya ang kanyang maskara at gloves nang may marahas na galaw. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta. Halo-halo ang pagod, kalituhan, at isang namumuong galit. Lumapit siya sa akin kung saan ako nakaluhod. Ang kanyang anino ay tumakip sa akin. Hindi siya nagsalita agad. Ang tunog lamang ng kanyang mabibigat na hininga ang naririnig ko. Dahan-dahan akong tumingala upang harapin ang kanyang paghuhusga. Tinitigan niya ako. Tila ba sinusubukan niyang basahin ang aking kaluluwa at hanapin ang katotohanan sa likod ng aking mga mata. Ang kanyang boses ay mababa, nanginginig, at puno ng panganib. Pareho kami ng dugo, pareho kami ng hugis ng mukha, at ang edad niya, sakto sa panahong iniwan mo ako. Yumuko siya ng bahagya, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin, at binitawan ng tanong na wawasak sa huling pader na itinayo ko para protektahan kami. Sino ang ama ng batang ito, Isabel? Sabihin mo sa akin ang totoo o isinusumpa ko. Hindi mo na siya makikita muli. Hindi ko pa man naibubuka ang aking bibig upang sagutin ang nanginginig na tanong ni Leandro. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng emergency room. Ang tensyon sa pagitan naming dalawa ay tila isang marupok na sinulilid na biglang pinutol ng isang bagong presensya. Naramdaman ko ang pagtayo ng mga balahibo sa aking batok, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa isang pamilyar na takot na bumabalot sa aking kalamnan. Isang matapang na amoy ng mamahaling pabango. Amoy ng rosas at lumang pera, ang sumapaw sa amoy ng alkohol at gamot. Kasunod nito ang ritmikong tunog ng matutulis na takong na tumatama sa sahig. Papalapit ng papalapit, tila mga yabag ng isang berdugo na handang igawad ang hatol. Napalingon si Leandro, ang kanyang atensyon ay nalipat mula sa akin patungo sa pinanggagalingan ng tunog. At doon, sa bukana ng pasilyo, nakatayo si Doña Rosario Alcaraz. Kahit sa gitna ng bagyo at disoras ng gabi, mukha pa rin siyang galing sa isang royal tea party. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Nakasuot siya ng isang coat na mas mahal pa siguro sa kabuuan ng ospital na ito. Ngunit ang kanyang mukha ay nakangiwi, puno ng pandidiri, habang inilalagay ang isang panyo sa kanyang ilong. Tila ba nakalalaso ng hangin na hinihinga naming mga ordinaryong tao. Leandro, ang kanyang boses, ay matinis at puno ng iritasyon. Bakit ang tagal mo? Kanina pa tumatawag si Senator Villarasa. Hinihintay ka nila sa dinner at heto ka, nagsasayang ng oras sa... Natigil siya sa pagsasalita nang dumako ang kanyang tingin sa akin. Ang inip sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat na agad ding sinundan ng isang puot na mas maitim pa sa gabing walang buwan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang panyo. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Tila ba nakakita siya ng isang ipis na akala niya ay natapakan na niya noon pa. Ikaw, ang bulong niya. Ngunit sa katahimikan ng silid, parang kulog itong narinig ng lahat. Bago pa man makakilos si Leandro, mabilis na humakbang palapit si Doña Rosario. Wala akong nagawa, kundi ang mapapikit at ihanda ang sarili. Isang malakas at mainit na sampal ang dumapo sa aking kaliwang pisngi. Ang lakas nito ay sapat upang mapalingon ako sa gilid at naramdaman ko ang lasa ng dugo sa loob ng aking bibig. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto na nagpatigil sa lahat ng nurse at pasyenteng nakasaksi. Mama, ano ba? Sigaw ni Leandro, mabilis na humarang sa pagitan namin ng kanyang ina. Hinawakan niya ang braso nito upang pigilan ang ikalawang sampal na akmang padadapos sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Doña Rosario.
Hindi makapaniwalang pinigilan siya ng sarili niyang anak para sa isang babaeng tulad ko. Bitawan mo ako, Leandro. Bulyaw niya habang binabawi ang kanyang braso ng marahas. Inayos niya ang gusot sa kanyang coat, tila ba nadumihan siya sa pagkakahawak ng anak. Muli siyang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Ang kapal ng mukha mong magpakita dito matapos mong sirain ang buhay ng anak ko noon. Ano ito? Bumalik ka para manghingi ng limos? Para sabihing naghihirap ka at kailangan mo ng awa namin? Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong pinunasan ang dugo sa gilid ng aking labi gamit ang likod ng aking palad. Ang hapdi ng sampal niya ay walang sinabi sa hapdi ng panghahamak na nakikita ko sa kanyang mga mata. Dati, yuyuko ako at hihingi ng paumanhin kahit wala akong kasalanan. Dati, nanginginig ako sa takot sa bawat taas ng kilay niya. Pero iba na ngayon, may buhay na akong ipinaglalaban. Hindi ko kailangan ng pera niyo, madam. Ang matatag ngunit mahina kong sagot. Nandito ako para sa pasyente, para sa anak ko. Tumawa siya ng mapakla, isang tawang walang bahid ng saya, kundi puro pangungutya. Anak? Oo nga pala. Ang batang bunga ng kasalanan. Ang batang ginamit mo para itali ang leeg ng anak ko noon. Pero nabigo ka. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa plastic bag na nabitawan ko kanina sa sahig dahil sa lakas ng kanyang sampal. Nakita niya ang lumang bote ng gatas na may gasgas na, ang mga lamping kulukulubot at naninilaw na sa kalumaan. Sa isang iglap, tinabig niya ito gamit ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ng Italianong baka. Kumalat ang aming mga gamit sa maruming sahig ng ospital. Ang bote ng gatas ay gumulong hanggang sa tumama sa pader. Ang mga lampin ay nalaglag sa basang semento. Tingnan mo ang sarili mo, Isabel, panduduro niya. Nagdadala ka ng basura sa ospital na ito. Ang dumi-dumi mo, ang baho mo. Siguro kaya nagkasakit ang batang yan ay dahil sa klase ng buhay na ibinibigay mo sa kanya. You are a negligent mother. Isang kahihiyan. Sa halip na patulan siya, dahan-dahan akong lumuhod. Hindi para magmakaawa, kundi para pulutin ang mga gamit ng aking anak. Ang bawat pagpulot ko sa mga lamping iyon ay isang akto ng pagmamahal. Madumi man sa paningin niya, ito ang bumubuhay at nagbibigay init kay Leo. Ito ang yaman ko. Wala akong pakialam kung mukha akong kaawa-awa sa paningin ng mga nurse at pasyenteng nanonood. Mas pipiliin kong maging isang maduming ina na gagawin ang lahat para sa anak kaysa maging isang malinis na donya na may bulok na kalooban. Tumayo ako bitbit ang aming mga gamit at sa pagkakataong ito, tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Walang takot, walang luha. Natigilan si Doña Rosario marahil ay hindi siya sanay na ang dating Isabel na sunod-sunuran ay mayroon na ngayong bakal sa kanyang gulugod. Huwag niyong insultuhin ang pagiging ina ko, ang mariin kong bulong. Wala kayong alam sa mga pinagdaanan namin. Napatingin si Leandro sa akin. Tila may kung anong paghanga at gulat na dumaan sa kanyang mukha. Ngunit agad itong napalitan ng kalituhan nang muling magsalita ang kanyang ina. Bumuntong hininga si Doña Rosario at binuksan ang kanyang mamahaling bag. Inilabas niya ang kanyang checkbook at isang mamahaling pluma. Ang tunog ng pagbabalat ng papel ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking dignidad. Pagod na ako sa dramang ito, Isabel. Alam kong pera lang ang kailangan mo, kaya ka bumalik at nag-iinarte ng ganyan. Alam kong ginagamit mo ang batang iyan para perahan kami. Mabilis siyang nagsulat ng mga numero sa tseke, pinunit ito, at marahas na inabot sa harap ng mukha ko. Heto, sapat na siguro ito para mabuhay ka ng marangya sa probinsya ng ilang taon. Kunin mo ang pera. Ang malamig niyang utos, bago niya binitawan ang mga salitang dumurog at nagpatahimik sa buong emergency room. Bibilhin ko ang bata.
Ibigay mo sa amin ang karapatan sa bata at umalis ka na. Magkano ka ba, Isabel? Magkano ang presyo para lubayan mo na kami at ang pamilya ko habang buhay? 99%. Nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan habang ang ulan ay walang awang humahampas sa bubong at salamin. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng poste, hawak ng nanginginig kong mga kamay ang kapirasong papel na wawasak sa lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 3 taon. Probability of paternity, 99.99%. Hindi nagsisinungaling ang dugo. Ang batang nasa ICU, ang batang muntik ko nang hayaang mamatay dahil sa aking galit at pride ay ang aking laman at dugo. Si Leo, ang aking anak. Isang matinding suntok ng pagsisisi ang dumapo sa aking dibdib. Mas masakit pa kaysa sa anumang tama ng bala na natamo ko sa serbisyo. Napasandal ako sa manibela at ipinikit ang aking mga mata. Ang bawat imahe ni Isabel kanina, ang kanyang basang damit, ang kanyang nanginginig na mga kamay, ang kanyang pagluhod, ay bumabalik sa akin. Pero sa pagkakataong ito, wala nang halong galit, tanging awa at isang napakalalim na hiya ang nararamdaman ko. Pinaandar ko ang makina. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kailangan kong makita ang buhay na tiniis nila habang ako ay natutulog sa malambot na kama at kumakain ng masasarap na pagkain. Kinuha ko ang address na nakasulat sa hospital admission form na pilit kong kinuha sa record section kanina. Barangay 105, Tondo. Habang papalapit ang aking sasakyan sa lugar, unti-unting nagbabago ang tanawin. Mula sa malalawak na kalsada ng Maynila, pumasok ako sa masisikip na eskinita. Ang amoy ng basurang nabubulok at tubig kanal ay tumatagos kahit sa nakasarang bintana ng aking kotse. Dito ba talaga nakatira ang mag-ina ko? Huminto ako sa tapat ng isang hilera ng mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Hindi ko na ininda ang putik na tumalsik sa aking sapatos pagbaba ko. Sinundan ko ang numero ng bahay hanggang sa tumigil ako sa harap ng isang pinto na halos matanggal na sa hamba. Walang tao, nasa ospital silang lahat. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang langit-ingit ng kinakalawang na engsel ay tila huni ng isang multo sa dilim. Bumungad sa akin ang isang silid na hindi mas malaki sa banyo ng aking bahay. Madilim, masikip, at tumutulo ang tubig mula sa butas-butas na bubong. Sa isang sulok, may isang maliit na kama na gawa sa kawayan, na may sapin na manipis na banig. Lumapit ako sa isang maliit na mesa. Doon, nakita ko ang kontradiksyon na dumurog sa aking puso. Nakahilera ng maayos ang mga gamot ni Leo. Digoxin, furosemide, spironolactone. Ang mamahaling brands, walang palya, kumpleto. Ngunit sa tabi nito ay ang lalagyan ng bigas, na ang laman ay alikabok na lamang. May isang platito sa ibabaw ng mesa na may tinik ng tuyo. Ang tanging ulam na pinagsaluhan siguro nila bago isugod si Leo sa ospital. Nanginig ang aking panga. Diyos ko, Isabel, nagutom ka para mabili ang mga gamot na ito. Nagdusa ka para mabuhay ang anak natin. At anong ginawa ko? Inakusahan kitang mukhang pera. Sa aking paghahanap ng kahit anong bagay na magpapaliwanag kung bakit siya umalis noon, nahagip ng mata ko ang isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng kama. Ito ang kanyang treasure box. Noon pa man. Binuksan ko ito, umaasang makita ang mga alahas o perang ibinigay ni Mama na naging dahilan daw ng kanyang paglayas. Pero wala akong nakitang pera. Ang laman ng lata ay ang punit-punit na piraso ng tseke. Ang tsekeng ibinigay ng nanay ko noon. Hindi niya ito pinalitan. Hindi niya ito ginalaw. Sa halip, pinunit niya ito. At sa ilalim nito, may isang lukot na papel. Kinuha ko ito at binuksan. Ito ang sulat ng pakikipaghiwalay na natanggap ko noon sa kampo. Ang sulat kung saan sinabi niyang
Hindi niya ako mahal at pagod na siya sa buhay sundalo. Pero sa liwanag ng munting bombilya, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita noon dahil sa aking galit. Sa likod ng papel, may bakas ng diin ng ballpen mula sa isa pang papel na ipinatong dito habang nagsusulat. Kumuha ako ng lapis sa mesa at mabilis na kiniskis ang ibabaw nito para lumabas ang bakas ng sulat. Isang teknik na natutunan ko sa intelligence unit. Unti-unting lumabas ang mga salita. Kopyahin mo ito, Isabel. Kung hindi, sisiguraduhin kong matatanggalan ng lisensya at ranggo si Leandro. Pumili ka, ang pag-ibig mo o ang kinabukasan niya. Nanlaki ang aking mga mata, ang sulat kamay, ang pamilyar na matutulis na stroke ng letrang R at K. Kay Mama, napaupo ako sa manipis na kawayang kama. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang gumuhong gusali na dumagan sa akin. Hindi ako iniwan ni Isabel dahil ayaw niya sa akin. Iniwan niya ako para iligtas ako. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling kaligayahan, ang kanyang pangalan, at ang kinabukasan ng aming anak para protektahan ang pangarap ko. At ang ganti ko, itinaboy ko siya sa ulan. Napatingin ako sa paligid ng madilim at masikip na bahay. Ang bawat butas sa yero, ang bawat patak ng ulan sa sahig, ay sumisigaw ng kanyang pagmamahal at pagtitiis. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao, hawak ang ebidensya ng kasinungalingan ng aking ina. Isang luha ang pumatak mula sa aking mata, mainit at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Isabel. Ang bulong ko sa hangin. Patawarin mo ako. Tumayo ako. Hindi na ako ang dating Leandro na bulag na sumusunod. Ngayong gabi, magbabayad ang dapat magbayad at sisiguraduhin kong hindi na muling tutulo ang ulan sa loob ng tahanan ng aking mag-ina. Binalot ng katahimikan ng mansyon ng mga Alcaraz nang padabog kong buksan ang main door. Basang-basa ako ng ulan at ang putik mula sa tondo ay nakadikit pa rin sa aking sapatos na ngayoy nagiiwan ng maruruming bakas sa makintab na Italian marble floor ng aming bahay. Ang kaibahan ng karangyaan dito at ng karukaan ni na Isabel ay lalo lamang nagpaypay sa apoy ng galit sa aking dibdib. Naabutan ko si Mama, si Doña Rosario, na nakaupo sa sala, humihigop ng tsa mula sa isang porselanang tasa na nagkakahalaga ng higit pa sa buong bahay ni na Isabel. Napatingin siya sa akin, nakataas ang kilay, hindi dahil sa pag-aalala, kundi sa disgusto sa aking hitsura. Leandro? Bati niya sa tonong naninermon. Look at you. Para kang basang sisiw. Ang dumi ng sapatos mo. Manang Fe, linisin niyo nga ito. Hindi ko pinansin ang kanyang utos. Dire-diretso akong lumakad palapit sa kanya at ibinagsak sa mesa ang ebidensyang hawak ko. Ang punit na sulat na may bakas ng kanyang sulat kamay at ang resulta ng DNA test. Tumilapon ang tasa ng tsa at kumalat ang mainit na likido sa mamahaling table runner, ngunit hindi ako natinag. Tapusin na natin ang lokohang ito, Mama. Ang madiin kong sabi. Ang boses ko ay nanginginig sa pagpipigil ng sigaw. Alam ko na ang lahat. Tiningnan niya ang mga papel. Walang gulat sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang pinulot ang DNA test. Binasa ito at pagkatapos ay ibinaba na parang isang walang kwentang resibo ng grocery. So? Ang malamig niyang sagot, tumitig siya sa akin ng walang bahid ng pagsisisi. Nalaman mo na may anak ka sa babaeng yon. Anong bago? Sinabi ko naman sa'yo kanina, babayaran natin ang bata. We will support the child financially, pero hindi ibig sabihin noon ay tatanggapin natin ang ina niya. Hindi mo ba naiintindihan? Sigaw ko, at sa unang pagkakataon ay nakita kong kumurap siya sa gulat sa lakas ng boses ko. Hindi lang ito tungkol sa bata. Tungkol ito sa ginawa mo. Pinapirma mo siya ng pekeng sulat. Tinakot mo siya. Pinalayas mo ang asawa ko nung panahong kailangan niya ako. Tumayo si Mama. Ang kanyang muka ay naging matigas. Ginawa ko ang kailangan, Leandro.
Tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Kolonel ka na. Respetado. Kung nanatili ang babaeng yon, sa tingin mo ba aabot ka dito? Hihilahin ka lang niya pababa sa putikan kung saan siya nababagay. Dahil sa'yo, lumaking walang ama ang anak ko. Ganti ko, ang bawat salita ay may halong laso. Dahil sa'yo, nagdusa sila sa hirap habang tayo ay nagpapakasa sa yaman na wala namang halaga kung bulok naman ang ating pagkatao. Wala akong ginawa kundi protektahan ang dangal ng pamilyang ito. Katwiran niya taas noo pa rin. Utang na loob mo sa akin ang lahat ng meron ka ngayon, Leandro. Akmang sasagot pa ako nang biglang bumukas ang pinto. Sabay kaming napalingon. Doon, nakatayo si Isabel. Basang-basa rin siya. Ang kanyang murang damit ay nakadikit sa kanyang payat na katawan. Nakatsinelas lang siya at ang kanyang buhok ay magulo dahil sa hangin. Pero sa kabila ng kanyang hitsura, nakatayo siya ng tuwid na parang isang reyna na pumasok sa kanyang kaharian. Wala siyang dalang takot. Isabel, bulong ko, akmang lalapit sa kanya. Ngunit hindi siya sa akin nakatingin. Nakapako ang kanyang mga mata kay Mama. Naglakad siya papasok. Bawat hakbang ay puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng pera ni Mama. Anong ginagawa mo dito? Asik ni Mama. Hindi ba binigyan na kita ng tseke? Kulang pa ba? Huminto si Isabel sa harap ng mesa. Dahan-dahan niyang inilabas ang tsekeng ibinigay ni Mama sa ospital kanina. Buo pa ito. Malinis. Pinunit niya ito sa harap ng mukha ng aking ina. Dahan-dahan. Rinig na rinig ang bawat pagpunit ng papel sa katahimikan ng kwarto. Hindi ko kailangan ng pera niyo, ang kalmadong sabi ni Isabel. Ang boses niya ay hindi galit, kundi pagod. Pagod na sa pakikipaglaro. Ang pera niyo ay hindi makakagamot sa pusong dinurog niyo. Ang pera niyo ay hindi maibabalik ang 3 taong ninakaw niyo sa anak ko. Bumaling siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Parang tumitingin siya sa isang estranghero. Nandito ako para kunin ang kwintas ng nanay ko na naiwan ko dito nung pinalayas ako ng nanay mo. Sabi niya, iyon lang. Pagkatapos nito, kahit kailan, hindi niyo na makikita ang anino namin. Kunin mo ang basurang yon at lumayas ka. Sigaw ni Mama, namumula na sa galit dahil sa kawalan ng respeto. Kinuha ni Isabel ang lumang kwintas na nakasabit sa gilid ng estante. Isang simpleng silver locket na halos mangitim na. Isinuot niya ito at tumalikod. Isabel, sandali. Hinawakan ko ang kanyang braso. Alam ko na ang totoo. Huwag kang umalis. Aayusin natin ito. Tinanggal niya ang kamay ko sa braso niya. Dahan-dahan, pero mariin. Ang hapdi ng kanyang pagtanggi ay mas masakit pa sa sampal. Walang tayo, Leandro. Malamig niyang sagot. Ang meron lang ay isang pasyente at isang doktor. Gawin mo ang trabaho mo bukas. Iyon lang ang kailangan ko sa'yo. Akmang hahabulin ko pa sana siya palabas ng pinto nang may isang lalaking sumalubong sa kanya sa may driveway. May dalang payong at mabilis na pinayungan si Isabel. Si Dr. Esteban Rivas, ang sikat na pediatric cardiologist mula sa kabilang ospital at ang karibal ko noong medical school. Nakita ko kung paano inalalayan ni Esteban si Isabel pasakay sa kanyang sasakyan. Tumingin siya sa akin bago siya sumakay. Isang tingin na puno ng babala at proteksyon. Naiwan akong nakatayo sa ulan habang si Mama ay nagsisisigaw pa rin sa loob ng bahay. Ang maskara ay natanggal na. Pero sa ilalim nito, nakita kong huli na ang lahat. Ang babaeng mahal ko ay meron ng ibang sandalan. At ako ang dahilan kung bakit siya kailangang sumandal sa iba. Ibalik mo siya sa akin ng buhay, Leandro. Iyan lang ang hinihiling ko. Pagkatapos nito, kahit kunin mo na lahat ng yaman sa mundo, ibigay mo lang sa akin ang anak ko. Iyon ang huling sinabi ni Isabel bago bumukas ang pinto ng operating room complex. Ang boses niya ay walang halong lambing.
Walang halong pag-asa para sa tayo, kundi puro takot at desperasyon ng isang ina. Nakatatak sa isipan ko ang kanyang mga mata, mugto, mapula, ngunit matalim na nakatuon sa akin habang pinipirmahan niya ang waiver. Ibinigay niya sa akin ang tiwala niya hindi bilang asawa, kundi bilang ang tanging siruhano na pwedeng sumalba sa buhay ni Leo. Nakatayo ako ngayon sa harap ng lababo, sa scrub room. Ang amoy ng matapang na disinfectant ay sumusundot sa aking ilong. Sa labas, naririnig ko ang hagupit ng bagyo. Ang ulan ay parang mga balang tumatama sa bintana at ang hangin ay umuugong na tila isang halimaw na nag-aabang ng masisila. Itinaas ko ang aking mga kamay upang simulan ang paghuhugas. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko pa nararanasan sa buong karera ko bilang top surgeon ng militar. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito na nakapag-opera na sa gitna ng digmaan, sa loob ng gumagalaw na helicopter at sa ilalim ng putukan ng baril ng walang kaba. Ngayon ay nanginginig sa takot sa loob ng isang sterile at ligtas na ospital. Tinitigan ko ang aking mga palad. Ito ang mga kamay na binitiwan si Isabel noong kailangan niya ako. Ito ang mga kamay na pumirma sa discharge order nila kanina. At ngayon, ito rin ang mga kamay na hahawak sa napakaliit na puso ng aking anak. Paano kung magkamali ako? Paano kung sa isang maling galaw ng scalpel ay mawala ang kaisa-isang bagay na nagbibigay ng dahilan kay Isabel para mabuhay? Kung mamamatay si Leo sa aking mga kamay, papatayin ko na rin si Isabel. At iyon ang kasalanang hindi ko na kailanman mapapatawad. Doc Alcaraz, tawag ng anesthesiologist mula sa intercom. Ready na ang pasyente. Bumaba na ang oxygen saturation niya. Kailangan na nating magsimula. Pumikit ako ng mariin. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nagwawalang tambol sa aking dibdib. Inisip ko ang mukha ni Leo, ang mukhang kahawig na kahawig ko. Inisip ko ang sakripisyo ni Isabel. Kaya mo ito, Leandro. Bulong ko sa sarili ko. Para sa kanya, para sa kanila. Nang idilat ko ang aking mga mata, pinilit kong patigasin ang aking loob. Sinunod ko ang ritmo ng paghuhugas. Bawat kuskos ng brush sa aking balat ay isang dasal. Isinuot ko ang surgical gown at gloves. Itinaas ko ang aking baba at pumasok sa operating room isa. Bumungad sa akin ang maliwanag na ilaw ng surgical lamps. Sa gitna ng kwarto, napapalibutan ng mga makina at tubo, ay ang napakaliit na katawan ni Leo. Balot na balot siya ng asul na tela, at tanging ang kanyang dibdib lamang ang nakalantad. Ang pula ng betadine sa kanyang balat ay tila isang babala. Scalpel, utos ko. Ang boses ko ay matatag na. Ibang-iba sa panginginig ng aking loob. Iniabot sa akin ng scrub nurse ang instrumento. Nagsimula ang operasyon. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ang mundo ko ay lumiit sa sukat ng puso ng aking anak. Ang bawat hiwa, bawat tahi, bawat pagpigil ng dugo ay ginawa ko ng may sukdulang pag-iingat. Walang nagsasalita sa loob ng kwarto maliban sa ritmikong tunog ng ventilator at ang mahihinang utos ko. Nakita ko ang depekto sa kanyang puso. Isang maliit na butas at ang makitid na balbula na nagpapahirap sa kanya. Parang pinipiga ang puso ko habang inaayos ko ito. Anak, kumapit ka. Nandito si Papa. Aayusin ko ito. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo na mabilis namang pinupunasan ng circulating nurse. Malapit na. Konti na lang. Isinasara ko na ang huling stitch sa aorta nang marinig namin ang isang malakas na pagsabog mula sa labas. Isang kidlat ang tumama nang napakalapit sa ospital. Ang buong gusali ay yumanig. At sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw. Ang nakakabulag na kadiliman ay bumalot sa operating room. Namatay ang surgical lamps. Namatay ang ventilator. Ang tanging natira ay ang nakakatakot na katahimikan
na agad binasag ng panic sa boses ng anesthesiologist. "Doc, namatay ang ventilator. Manual bagging na ako. Bumagsak ang heart rate niya." "Nasaan ang emergency power?" Sigaw ko sa dilim habang ang aking mga kamay ay nanatiling nakapako sa dibdib ng aking anak, natatakot na gumalaw dahil baka may matamaan akong vital organ sa dilim. "Nag-fluctuate ang generator dahil sa kidlat, Doc. Give it 10 seconds." Sagot ng head nurse, naririnig ko ang kaluskos ng mga gamit na natabig sa dilim. 10 segundo. 10 segundo na walang makina. 10 segundo na hawak ko ang bukas na puso ng aking anak sa gitna ng kadiliman. Naramdaman ko ang pagbagal ng tibok ng puso ni Leo sa ilalim ng aking daliri. Dug, dug, humihina. Dug. "Leo, huwag!" Sigaw ko. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata kahit walang nakakakita. "Huwag kang bibitaw. Parang awa mo na." Sa labas, sa viewing deck, alam kong nakatayo si Isabel. Alam kong nakikita niya o hindi niya nakikita ang nangyayari. Ang dilim na ito ay tiyak na pumapatay sa kanya ngayon. Ilaw. Kailangan ko ng ilaw, kahit flashlight lang. Sigaw ko, ang boses ko ay nababasag na sa desperasyon. At sa sandaling iyon, sa gitna ng dilim at ugong ng bagyo, naramdaman kong huminto ang pagtibok ng puso sa ilalim ng aking kamay. Muli kong narinig ang himig ng buhay matapos ang ilang segundong tila habang buhay na katahimikan sa loob ng operating room, ang muling pag-ugong ng generator at ang sunod-sunod na tunog ng cardiac monitor ang nagsilbing musika sa aking pandinig. Bumalik ang ilaw at kasabay ng pagliwanag ng silid, nakita ko sa monitor ang muling pagtibok ng puso ni Leo. Mahina pa, pero nandoon na. Buhay siya. Napahagulgol ako sa labas ng salamin. Dahan-dahang dumadaos-dos ang aking katawan sa sahig. Buhay ang anak ko. Lumipas ang ilang araw at inilipat si Leo sa recovery room. Ibang klase ang naging pag-aalaga ng ospital sa kanya ngayon. Nakita ko ang pagbabago sa trato ng mga nurse at staff. Hindi na ako ang pulabing ina na galing sa squatter, kundi ang asawa ng kanilang iginagalang na colonel at chief surgeon. Pero para sa akin, huli na ang lahat ng pagpapanggap na ito. Isang hapon, habang pinupunasan ko ang braso ni Leo, pumasok si Leandro. May dala siyang envelope at mga papeles. Malalim ang eye bags niya at halatang hindi natutulog, pero nandoon pa rin ang tikas ng isang sundalo. "Isabel," panimula niya, ang boses ay mababa at maingat. "Inayos ko na ang lahat. Inilipat ko na kayo sa private suite sa 10th floor. Mas komportable doon. At ito," inabot niya ang envelope, "ito ang deed of sale ng isang bahay sa Quezon City. Nakapangalan sa inyo ni Leo. Malayo ito kay Mama. Ligtas kayo doon." Tiningnan ko ang envelope. Isang bahay. Isang magandang buhay. Ang mga bagay na ipinagkait nila sa akin noon, ngayon ay inihahain sa akin sa isang pilak na platito dahil lamang nalaman nilang kadugo nila ang anak ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang bimpo at hinarap siya. Hindi ko kinuha ang envelope. "Salamat, Leandro. Salamat sa pagsalba sa buhay ni Leo. Utang ko sa iyo ang pangalawang buhay ng anak natin." Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata, pero kailangan ko itong patayin bago pa ito lumago. Pero hanggang doon lang iyon. Pagpapatuloy ko. Hindi namin tatanggapin ang suite. Hindi namin tatanggapin ang bahay. "Bakit?" Kumunot ang noo niya, halatang nalilito. "Karapatan ni Leo ito. Anak ko siya. Ayaw mo bang lumaki siya sa maayos na bahay? Gusto mo bang ibalik siya sa tondo?" "Oo," sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa tondo, kahit butas ang bubong, totoo ang mga tao. Sa mansyon niyo, ginto ang sahig pero bulok ang pagkatao. Lumapit ako sa kanya, tinitigan siya sa mata. "Huwag mo kaming sanayin sa karangyaan na kaya niyong bawiin anumang oras na gustuhin niyo. Minsan na akong naging sunod-sunuran sa pera at kapangyarihan ng pamilya mo.
Minsan ko nang ibinenta ang dignidad ko para sa kaligtasan mo, pero tapos na ang mga araw na yon. Isabel, gusto ko lang bumawi. Kung gusto mong bumawi, hayaan mo kaming mabuhay ng payapa. Hayaan mong palakihin ko ang anak ko sa paraang alam ko na may dangal, may paninindigan at hindi nabibili ng pera. Umalis ako sa ospital nang gumaling si Leo nang hindi tinatanggap ang kahit anong tulong pinansyal mula kay Leandro. Bumalik kami sa Tondo. Mahirap, oo. Pero sa pagkakataong ito, may bago akong lakas. Ginamit ko ang aking lisensya bilang nurse. Sa umaga, nag-aalaga ako kay Leo. Sa gabi, nagdo-duty ako sa isang maliit na lying-in clinic. Kulang ang tulog. Masakit ang likod. Ang mga kamay ko ay lalong naging magaspang sa paglalabada at paglilinis. Pero sa bawat sahod na tinatanggap ko, gaano man ito kaliit, naramdaman ko ang isang uri ng tagumpay na hindi kayang tapatan ng yaman ng mga alcaraz. Ito ang pera ko. Ito ang pawis ko. Walang sino man ang pwedeng manumbat sa akin. Isang gabi, habang nagbibilang ako ng barya para pambili ng gatas, napatingin ako sa salamin. Payat ako, maitim ang ilalim ng mata, pero nakangiti ako. Nakita ko ang isang babaeng hindi na kailangan ng prinsipe para iligtas siya. Ako ang sarili kong tagapagligtas. Lumipas ang mga buwan at naging taon. Dahil sa husay at dedikasyon ko, mabilis akong na-promote. Mula sa lying-in clinic, natanggap ako sa isang tertiary hospital. Kumuha ako ng master's degree habang nagtatrabaho. Wala akong sinayang na oras. Ang bawat pangungutya ni Doña Rosario noon ay ginawa kong gasolina para lalong magsumikap. Ngayon, nakatayo ako sa hallway ng ospital, suot ang aking bagong uniforme, malinis, plansado, at may nakasabit na ID na may titulong Head Nurse. Nakita ko si Leandro sa di kalayuan. Nakatingin siya sa akin. Hindi siya lumapit. Nanatili siya sa dilim. Habang ako ay naglalakad sa liwanag, nakita ko sa mga mata niya ang lungkot at panghihinayang. Marahil ay napagtanto na niya na ang babaeng iniwan niya sa ulan noon ay natutunan ng maging sarili niyang araw. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Pumasok ako sa opisina ng medical director at ipinatong ang isang folder sa kanyang mesa. "Sigurado ka na ba dito, Miss Quiroga?" tanong ng direktor. Malaking oportunidad ito, pero malayo. Tumango ako ng may determinasyon. Sigurado na po ako, Doc, para sa kinabukasan ng anak ko at para sa sarili ko. Sa labas ng pinto, hindi alam ni Leandro na ang ina-applyan ko ay hindi lang isang promosyon, kundi isang tiket palayo sa mundong ginagalawan niya. Isang tiket papunta sa lugar kung saan hindi maabot ng anino ng kanyang ina, ang anak ko. Hindi na ako ang babaeng nanginginig sa ulan. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking bagong opisina, tinitigan ko ang aking refleksyon. Nakasuot ako ng isang plansadong dark blue na blazer sa ibabaw ng aking uniforme. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga mata ay wala ng bakas ng takot. Tanging determinasyon na lamang ang nandoon. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga kalyo mula sa paglalabada. Ang mga daliri ko ngayon ay bihasa na sa paghawak ng mga medical reports at paggawa ng mga kritikal na desisyon bilang nursing manager ng ospital. 2 taon na ang lumipas. 2 taon ng walang tigil na pagkayod, pagpapakapagal, at pagtayo sa sarili kong mga paa. "Mama, tingnan mo ang drawing ko." Napalingon ako nang pumasok si Leo sa aking opisina. Kasunod ang kanyang yaya. Ang aking anak ay malusog na. Mapula ang mga pisngi at puno ng enerhiya. Wala na ang pangingitim ng kanyang mga labi. Sa kanyang drawing, may 3 tao. Isang bata, isang babae na may korona, at si Chamila na may hawak na sandok. Isang pamilyang maliit pero buo. Isang pamilyang hindi kailangan ng apelyidong marangal para maging masaya. "Napakaganda, anak," ang bulong ko habang hinahalikan siya sa noo. Gaya ng pangako ko, hindi na tayo muling magugutom.
Sa bawat sulok ng aming maliit ngunit modernong condo unit, amoy lavender at sariwang kape. Mayroon kaming mainit na tubig sa banyo, malambot na kama, at puno ang aming refrigerator. Ang mga simpleng bagay na ito ay ang aking mga tropeyo. Ang katibayan na hindi ko kailangang maging asawa ng isang alcaraz para mabigyan ng marangal na buhay ang anak ko. Ngunit sa labas ng aming munting paraiso, ang tadhana ay nagsimula ng maningil ng utang. Isang hapon, habang nagbabasa ako ng balita sa lounge, nakita ko ang mukha ni Doña Rosario sa telebisyon. Hindi na siya ang reynang may mataas na noo. Ang kanyang mukha ay tinatakpan ng kanyang panyo habang pinapalibutan siya ng mga reporter. Nasangkot ang pamilya Alcaraz sa isang malaking procurement scandal sa militar. Ang kanilang mga ari-arian ay pansamantalang naka-freeze at ang mga kaibigan nilang third eye sa alta sosyedad ay isa-isang tumalikod sa kanila. Ang karma ay hindi laging mabilis pero laging sigurado ang pagdating nito. Ma'am Isabel, may naghahanap po sa inyo sa lobby. Tawag ng nurse. Alam ko kung sino yon. Bumaba ako ng may kalmado at matatag na puso. Doon, sa gitna ng mataong lobby, nakatayo si Leandro. Hindi na siya ang matikas na kolonel na nakasuot ng malinis na uniforme. Mukha siyang pagod, gusot ang kanyang polo, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabiguan. Narinig ko ang balita. Ang bungad ko, pinanatili ang distansya. I'm sorry to hear about your family's situation. Hindi ako narito para humingi ng awa, Isabel. Ang boses niya ay basag. Narito ako para tingnan kayo. Nabalitaan ko ang promosyon mo. Nursing manager ka na pala. Tumango ako. Nagtrabaho ako para dito, Leandro. Walang nagbigay sa akin ito. Alam ko, mapait siyang ngumiti. Nakita ko kung paano mo binuo ang sarili mo mula sa pagkawasak na ginawa namin. Isabel, ang nanay ko, wala na kaming matirhan. Ang mansyon ay kinuha na ng bangko. Humihingi siya ng tulong. Huminga ako ng malalim. Ang bawat sampal at pangiinsulto ni Doña Rosario ay dumaan sa isip ko na parang isang mabilis na pelikula. Ang pagtapon niya sa bote ng gatas ng anak ko. Ang pagbili niya sa dignidad ko. Maaari siyang pumunta sa social service office ng ospital. Ang sagot ko, walang bahid ng puot, pero walang bahid ng lambing. Tutulungan namin siya bilang pasyente, gaya ng pagtulong namin sa kahit sinong mahirap na lumalapit sa amin. Iyon lang ang kaya kong ibigay. Galit ka pa rin ba? Tanong niya. Hindi na, Leandro. Ang galit ay para lamang sa mga taong may puwang pa sa puso ko. Sa ngayon, ang tanging nararamdaman ko para sa inyo ay kawalan ng pakiramdam. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago ako makapasok sa elevator, narinig ko ang kanyang huling hiling. Aalis ka na ba talaga? Nabalitaan ko. Nag-apply ka para sa isang international leadership program sa Canada. Isasama mo si Leo? Napatigil ako. Hindi ko siya nilingon. Ang anak ko ay nararapat sa isang mundo kung saan hindi siya huhusgahan base sa kung sino ang kanyang lola o ama. Nararapat siya sa isang bagong simula. Pumasok ako sa elevator at pinanood ang pagsara ng pinto. Ang huling nakita ko ay si Leandro na nakatayo sa gitna ng lobby, mag-isa. Habang ang mundo niyang dati ay napakaganda, ay unti-unti nang naglalaho sa dilim. Pagbalik ko sa opisina, kinuha ko ang aking passport at ang flight tickets. Sa loob ng folder, may isang maliit na sticky note mula kay Dr. Esteban. Safe travels, Isabel. You deserve this victory. Ngunit sa kabila ng aking tagumpay, may isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ko mula sa emergency room. Miss Quiroga, kailangan niyo pong bumaba. May dinalang pasyente. Isang matandang babae. Inatake sa puso sa tapat ng gate natin. Wala siyang dalang kahit ano, kundi isang lumang larawan ng isang bata. Naramdaman ko ang mabilis na kabog ng aking dibdib. Alam ko kung sino iyon.
At alam ko na ang aking bagong simula ay kailangang dumaan muna sa huling pagsubok ng aking pagkatao. Wala nang masasakit pa sa paghingi ng tulong sa taong dati mong itinuring na basura. Ang kaisipang ito ay umuukit sa aking isipan habang nakatayo ako sa pintuan ng isolation room 4. Sa loob ng 2 taon, naging kuta ko ang ospital na ito. Isang lugar ng kaayusan, kalinisan, at profesionalismo. Ngunit sa loob ng kwartong yon, ang nakaraan ay muling bumulaga sa akin sa paraang hindi ko inaasahan. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang hangin sa loob ay amoy gamot at katandaan. Sa gitna ng puting kama, nakahiga ang isang babaeng tila pinatanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Si Doña Rosario Alcaraz. Ang kanyang balat na dati ay makinis at inaalagaan ng mga mamahaling facial treatments ay ngayoy tuyot at maputla. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis buminggo ng sampal, ay nanginginig na ngayon habang nakakabit sa mga tubo ng dextrose at monitor. Nang marinig niya ang aking mga yabag, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata, na dati ay nagnininga sa puot, ay puno na ngayon ng tubig at pangamba. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. Tanging ang ritmikong tunog ng cardiac monitor ang naririnig. Isang paalala na ang buhay niya ay nakasabit na lamang sa isang manipis na sinulid. Isabel, ang boses niya ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Paos, mahina, at walang bakas ng dating kapangyarihan. Nanatili akong nakatayo sa dulo ng kanyang kama, hawak ang kanyang medical chart. Pinanatili ko ang aking mukha na walang emosyon. Kamusta ang pakiramdam niyo, madam? Ayon sa test, stable na ang inyong heart rate pero kailangan niyo pang manatili para sa obserbasyon. Madam, mapait siyang ngumiti at isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Iyan pa rin ba ang tawag mo sa akin? Matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo, matapos kitang palayasin at tratuhin na parang hayop. Nursing manager ako ng ospital na ito at kayo ay pasyente ko. Ang tugon ko sa tonong propesyonal. Wala nang higit pa doon. Pilit siyang bumangon, kahit nahirap na hirap. Isabel, makinig ka. Ang mansyon, ang mga alahas, ang lahat ng perang ipinagmalaki ko, kinuha na nilang lahat. Wala na akong matuluyan. Si Leandro, ginagawa niya ang lahat pero sapat lang yon para sa mga utang ko. Huminto siya para huminga ng malalim. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Pero hindi yun ang pinakamasakit. Ang masakit ay ang mamatay nang hindi nakikita ang kaisa-isang apo ko. Isabel, parang awa mo na. Luluhod ako sa harap mo. Kung kailangan, ipakita mo lang sa akin si Leo. Naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot sa aking dibdib. Heto ang babaeng nagnakaw ng 3 taon sa amin ng anak ko. Heto ang babaeng tumadyak sa bote ng gatas ni Leo noong panahong wala kaming makain. At ngayon, ginagamit niya ang kanyang kahinaan para makuha ang gusto niya. Luluhod kayo? Ang tanong ko, ang boses ko ay nagsimulang manginig sa kaba at galit na pilit kong itinatago. Noong ako ang lumuhod sa harap niyo sa ulan, tinawanan niyo lang ako. Noong nakiusap ako para sa buhay ng anak ko, tsekeng pambili ng dignidad ang ibinigay niyo. Ngayong wala na kayong kapangyarihan, tsaka niyo lang naalala na may apo kayo. Patawarin mo ako. Ang hagulgol niya ay nagsimulang bumalot sa silid. Nagkamali ako. Akala ko, ang dangal ay nasa pangalan at yaman. Pero ngayong mag-isa na lang ako sa dilim, nakita ko na ikaw pala. Ikaw ang tunay na may dangal. Dahil kahit dinurog kita, itinayo mo ang sarili mo nang hindi nananakit ng iba. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Leandro. Tumigil siya sa paglakad nang makita ang eksena, ang kanyang ina na umiiyak at nakikiusap at ako na nakatayo
ng matigas sa harap nito. Isabel, ang bulong ni Leandro. Lumapit siya sa kanyang ina at hinawakan ang nanginginig nitong kamay. Tumingin siya sa akin, may halong pagsusumamo sa kanyang mga mata. Gabi-gabi siyang tumatawag sa akin, binabanggit ang pangalan ni Leo. Hindi siya makatulog. Ang konsensya niya ang unti-unting pumapatay sa kanya, hindi ang sakit sa puso. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Ang mag-inang Alcaraz na dati ay kinatatakutan ng lahat. Ngayon ay larawan ng pagkatalo. Isang bahagi ng puso ko ang gustong magdiwang. Ito ang hustisyang hinihintay ko. Pero may isang bahagi na mas malakas. Ang bahagi na naging dahilan kung bakit ako naging isang mahusay na nurse. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Upang hindi na ako muling gapusin ng nakaraan. Ipapdala ko si Leo rito bukas, ang sabi ko, na ikinagulat nilang dalawa. Pero huwag niyo itong isipin na pinatawad ko na kayo ng buo. Gagawin ko ito dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na may dalang puot sa kanyang puso. Gusto kong makita niya na ang kanyang ina ay mas malakas kaysa sa kahit anong sakit na ibinigay niyo. Salamat, Isabel. Maraming salamat. Ang tanging nasambit ni Doña Rosario bago siya muling mapahiga sa pagod. Lumabas ako ng silid nang hindi nililingon si Leandro. Ngunit bago ako makarating sa nurse station, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Si Leandro. Isabel, tungkol sa pag-alis niyo papuntang Canada. Ang boses niya ay puno ng lungkot. Itutuloy mo pa ba? Ngayong kailangan ka ni Mama? Ngayong kailangan kita? Humarap ako sa kanya. Ang liwanag ng hallway ay tumatama sa aking head nurse pin. Ang buhay ko ay hindi na umiikot sa inyo, Leandro. Ang pagtulong ko sa mama mo ay bahagi ng trabaho ko at ng aking pagkatao bilang isang Kristiyano. Pero ang kinabukasan ko at ng anak ko, iyon ay akin lamang. Ang Canada ay hindi pagtakas, kundi ang premyo para sa lahat ng pagtitiis ko. Wala na ba talagang pag-asa para sa atin? Ang tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang hapdi. Tanging kapayapaan na lamang. Ang tayo ay namatay na sa gabing iniwan mo kami sa ulan, Leandro. Ang nandito ngayon ay isang bagong Isabel at ang babaeng ito hindi na marunong lumingon sa mga taong binitawan na siya. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Ngunit habang papunta ako sa aking opisina, isang hindi inaasahang balita ang naghihintay sa akin. Isang sulat mula sa embahada na magbabago sa lahat ng plano ko para sa aming pag-alis. Akala ko, ang pag-alis ang tanging paraan para tuluyang maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Akala ko, kapag nasa kabilang dako na ako ng mundo, hindi ko na mararamdaman ang pintig ng hapdi na dulot ng pangalang Alcaraz. Ngunit habang tinititigan ko ang aking maleta na nakahanda na sa tabi ng pinto, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ang pagtakas ba ay kapareho ng paglaya? Isang araw, bago ang aming lipad patungong Canada, nagpasya akong bumisita sa huling pagkakataon sa komunidad kung saan ako nagsimula. Sa Tondo, sa piling ni Chamila, gusto kong magpaalam sa mga taong naging pamilya ko noong panahong itinataboy ako ng mundong ginagalawan ni Leandro. Ngunit pagdating ko roon, hindi ang ingay ng mga batang naglalaro o ang sigawan ng mga tindera ang sumalubong sa akin. Isang mahaba at maayos na pila ng mga tao ang nakita ko sa tapat ng maliit na barangay hall. At sa dulo ng pilang yon, sa ilalim ng isang lumang tolda na bahagyang tumutulo dahil sa mahinang ambon, nakita ko siya. Si Leandro. Wala na ang kanyang matikas na uniforme ng militar. Wala na ang kanyang mga medalya at ranggo.
Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting t-shirt na may mantsa na ng pawis at isang lumang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay halatang pagod. May mga lamat ng puyat, ngunit ang kanyang mga mata ay may liwanag na hindi ko nakita noong siya ay chief surgeon pa ng San Lazaro. Lalapit sana ako nang makita ko kung paano niya hawakan ang isang batang pasyente. Marahan, may kalinga, at puno ng pasensya. Kinuha niya ang bata mula sa nanay nito at kinausap ng mahinahon habang sinusuri ang baga nito. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na pakete ng gamot mula sa kanyang sariling bag at iniabot sa ina ng bata, kasabay ng isang matamis na ngiti. "Salamat po, Doc Leandro. Hulog po kayo ng langit sa amin," ang sabi ng Ale habang nagmamano sa kanya. "Wala po yun, Aling Nena. Basta siguraduhin niyo lang na iinumin niya iyan sa tamang oras," sagot ni Leandro. Nagtago ako sa likod ng isang poste, pinapanood ang bawat galaw niya. Doon ko nalaman mula kay Tia Mila na nag-resign na pala si Leandro sa militar at sa malaking ospital. Pinili niyang maging isang volunteer doctor sa mga malalayong baryo at sa mga komunidad na gaya nito. Ginugugol niya ang kanyang oras sa paggagamot ng libre. Ginagamit ang sarili niyang ipon para bumili ng mga supply. Naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking pisngi. Ang galit na dati ay tila isang malaking bato sa aking dibdib ay unti-unti nang nagiging buhangin, tinatangay ng hangin ng kanyang pagbabago. Hindi siya narito para magpabilib sa akin. Hindi niya alam na narito ako. Ginagawa niya ito dahil ito ang paraan niya ng pagsisisi, ang pagdanas sa hirap na naranasan ko, ang pagyakap sa mundong dati ay kinutya ng kanyang pamilya. Nang matapos ang kanyang huling pasyente, tumayo siya at nagsimulang magligpit ng kanyang mga gamit. Doon niya ako napansin. Natigilan siya. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa kanyang medical kit. "Isabel," ang bulong niya. Tila hindi makapaniwala na narito ako. Naglakad ako palapit sa kanya. Ang amoy ng ulan at usok ng kalsada ay humahalo sa amoy ng kanyang pagkatao. "Narinig ko ang tungkol sa ginagawa mo. Bakit, Leandro? Bakit mo iniwan ang lahat?" Tumingin siya sa paligid, sa mga barong-barong, at sa mga taong masayang nag-uusap sa labas. "Dahil dito ko nahanap ang sarili ko, Isabel. Dito ko naintindihan kung bakit ka nanatiling matatag sa kabila ng lahat. Gusto kong maramdaman ang bawat paghihirap na naranasan mo. Para sa bawat batang ginagamot ko, makita ko ang mukha ni Leo." Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. "Hindi ko hinihiling na manatili ka. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Narito lang ako, nagbabayad ng utang na loob sa tadhana. Kung aalis ka man bukas, dadalhin ko ang imahe mo na nakatayo rito bilang paalala na ang pag-ibig ay hindi pagsakop, kundi pagsisilbi." Sa gitna ng mahinang ambon, kinuha niya ang aking kamay. Ang kanyang mga palad, na dati ay makinis, ngayon ay may mga kalyo na rin, mga kalyo ng paglilingkod. Dahan-dahan niyang inilagay sa aking palad ang isang maliit na kahon ng paborito kong tinapay mula sa panaderya sa kanto. Ang tinapay na dati ay pinagsasaluhan namin noong kami ay mga estudyante pa lamang. "Baon mo sa biyahe," ang sabi niya, may halong lungkot at tamis sa kanyang tinig. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo sa ilalim ng ulan. Bitbit ang kanyang kit, mag-isa, ngunit mukhang malaya. Naiwan akong nakatayo roon, hawak ang tinapay na mainit-init pa, habang ang aking puso ay tila isang timbang puno ng tubig na unti-unting umaapaw. Pag-uwi ko sa kondo, sinalubong ako ni Leo. Nakasuot na siya ng kanyang jacket para sa biyahe bukas. "Mama, sasama ba si Papa sa atin sa eroplano?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Napatingin ako sa aming mga maleta at pagkatapos ay sa pasaporte ko na nasa ibabaw ng mesa.
Sa loob ng pasaporteng iyon, may isang sulat mula kay Leandro na hindi ko pa nabubuksan. Bubuksan ko ba ang sulat at hahayaang muling mabago ang takbo ng aming buhay? O itutuloy ko ang aking hakbang patungo sa bansang walang anino ng nakaraan? Habang iniiwan ang lalaking sa wakas, ay natutunan ng magmahal ng walang kondisyon. 5 taon na ang lumipas, ngunit tila kahapon lamang nang lisanin ko ang bansa, bitbit ang aking mga sugat at pangarap. Ngayon, habang nakatayo ako sa harap ng Leo's Heart Foundation, isang pasilidad na itinayo ko para sa mga batang may sakit sa puso mula sa mahihirap na pamilya, hindi ko mapigilang mapangiti. Ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa akin, mainit at puno ng pagtanggap. Amoy ng sariwang sampagita ang humahalo sa simoy ng hangin. Isang amoy na laging nagpapaalala sa akin ng tahanan at ng bagong simula. Matagumpay kong natapos ang aking programa sa Canada at bumalik ako hindi para magmakaawa ng puwang, kundi para lumikha ng sarili kong mundo. Hindi na ako ang diyudung na walang boses. Ako na ngayon ang direktor ng sarili kong pundasyon. Ang aking tagumpay ay hindi nanggaling sa pangalan ng ibang tao, kundi sa bawat gabing nagpuyat ako at sa bawat luhang ginawa kong inspirasyon. Mama, look! Ang daming balloons! Napalingon ako kay Leo. Malaki na siya, malakas, at punong-puno ng buhay. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Habang pinapanood ko siyang tumatakbo sa damuhan, nakita ko ang isang lalaking papalapit sa kanya. Si Leandro. Hindi na siya ang kolonel na may matigas na puso. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt at ang kanyang mukha ay may mga lamat na ng katandaan, ngunit may kasamang kapayapaan. Nanatili siyang volunteer doctor sa mga malalayong lugar at kahit kailan ay hindi niya ako pinilit na bumalik sa kanya ng mabilis. Hinintay niya ang panahon ko. Hinintay niya ang paghilom ko. You look beautiful today, Isabel. Ang bati ni Leandro habang lumalapit sa akin. May dala siyang isang maliit na buke ng mga bulaklak na galing sa hardin ni Chamila. The foundation is a masterpiece, just like its founder. Salamat, Leandro. Ang sagot ko ng may tunay na ngiti. Ang aming ugnayan ay hindi na binuo ng obligasyon o ng nakaraan, kundi ng paggalang at bagong pagkakaibigan. Tinanggap ko siya sa buhay ni Leo at dahan-dahan, tinatanggap ko na rin siya sa buhay ko, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang. Sa isang sulok ng aming garden, nakaupo sa isang silya si Doña Rosario. Simple na lamang ang kanyang suot, wala na ang mga mamahaling hiyas. Tahimik siyang nanonood kay Leo at paminsan-minsan ay nagbabasa ng kanyang Biblia. Ang kanyang pagpapakumbaba ang naging pinakamalaking himala sa aming pamilya. Natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi sa mga yakap ng isang apo na dati ay iitinakwil niya. Tia Mila, ang pagkain po. Sigaw ni Leo. Lumabas si Tia Mila mula sa kusina. Bitbit ang isang malaking bandahado ng pansit at bibingka. Hanggang ngayon, siya pa rin ang aming sandigan. Ang aming munting salo-salo ay puno ng tawanan at kwentuhan. Walang tensyon, walang lihim, walang takot. Habang lumulubog ang araw, naglakad kaming tatlo ni Leandro at Leo sa dalampasigan malapit sa aming bagong tahanan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang pangako ng katahimikan. Kinuha ni Leandro ang kamay ko at sa pagkakataong ito, hindi ko na ito binawi. Ramdam ko ang init ng kanyang palad. Isang init na nagsasabing, narito siya at hindi na muling lalayo. Napatanto ko na ang paghilom ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na ang sakit. Ito ay ang pagtanggap na ang sakit na yon ang humubog sa'yo para maging mas matatag. Ang aming pamilya ay hindi perpekto. May mga lamat at peklat. Ngunit ang mga peklat na yon ang nagpapatunay na kami ay nakaligtas. Ang tunay na dangal
ay hindi matatagpuan sa mga medalya o sa taas ng ranggo. Ito ay matatagpuan sa lakas ng isang babaeng kayang tumayo mag-isa, sa tapat na pagsisisi ng isang lalaking nagkamali, at sa wagas na pagmamahal na kayang magpatawad ng walang pasubali. Sa ilalim ng kalangitang unti-unting napupuno ng mga bituin, alam ko na sa wakas, tapos na ang ulan. Ang bukas ay hindi na isang panaginip lamang, kundi isang katotohanang puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat sakripisyo, palaging may naghihintay na muling pagsilang.